Laging tanong ng mga tao, ano kaya ang gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin. Kailan ko kaya dapat gawin ang mga bagay na hindi ko alam kung kailan ko gagawin? At napakaraming tagumpay o kabiguan ang nakasalalay sa timing. There is good, there is ungood, and there is bad timing for every thought or act. Hindi ko mo good yung thought, good na yun all the time. Dapat good pa rin yung timing. But of course, bad is always bad. So, hindi sapat na meron kang good intention, dapat meron ka rin good timing. Hindi sapat na meron kang good mission, meron kang good activity, dapat meron kang perfect timing. So, what is good timing? Good timing means it is clearly good. Wala kang agam-agam. At pagka ang isang iniisip, ang isang bagay na gustong gawin, ang isang plano, ang isang aktibidad, ay good, dapat ito ay magaan sa pakiramdam. Ito ay nakabukas, hindi nakasara na pinipilit mong buksan. Maluwag sa dibdib, hindi pilit. It is auspicious. In other words, every step that you take, if it's a good time to take that correct step, may mga bumubuka mga pinto, meron kang nakikitang mga liwanag, at lalo mong naiintindihan na yes, tama ang timing ng ginagawa ko. So ano pa yon? Pagka good timing, it is confirmed and affirmed to be good by knowledge. Yung good timing, meron kang gustong gawin, meron kang gustong sabihin, meron kang gustong simulan, meron kang gustong puntahan. Good timing kung alam mo sa abot ng iyong alam at karunungan na yun ay tamang timing. Hindi na natin pinag-uusapan kung tama yung gagawin. Ang pinag-uusapan natin, tamang timing. Magbubukas ba ako ng negosyo ngayon? Ibubunyag ko na ba ang aking lihim? Pagsasabihan ko na ba yung isang tao? May ipagtatapat ba ako sa kanya? Papagalitan ko ba siya? Susuyuin ko ba siya ngayon? Didisiplinahin ko ba? Tama ba ang timing ko? Proverbs 14:8. Why is a clever person wise? Because he knows what to do. And if I may add, when to do it. Why is a stupid person foolish? Because he only thinks he knows, but he actually doesn't. There is a big gap between the wise and the foolish. And for you to be wise, you should know that you are not wise. But those who think they are wise are the foolish ones. It takes a certain folly to think that you are right and always right. Pagka may mag-a-apply sa trabaho at tatanungin ko siya, alam mo ba ang trabaho? Kayang-kaya mo ba yung gawin? Pag ang sagot, kayang-kaya ko, alam na alam ko, mas hindi ko tatanggapin yun. Mas magdududa pa ako dun. Kesa sa sisikapin ko po, sa abot ng aking makakaya, gagawin ko. Kasi nakakaduda yung taong alam niya. Kasi kadalasan yun ang taong bulag, yun ang taong nakasara ang isip, yung alam na alam niya, hindi mo na maturuan, hindi mo na mapaalalahanan, hindi mo ma-correct, kasi alam niya, kadalasan yun ang taong mali. Pero yung taong tentative about her or his correctness, laging nagtatanong, nakikinig sa payo, yun pa ang pwedeng pagtiwalaan. So good timing is confirmed and affirmed by inner conviction. Pagka meron kang gustong gawin, good timing ba kung one, sa abot ng iyong alam, good yon. At number two, sa puso mo, sa kalooban mo, komportable kang gawin yon sa oras na yon. There should be inner conviction. Why? Because the Spirit intercedes with sighs too deep for human words. May mga hindi alam ang isip, hindi naaabot ng karunungan na espiritu lang ang nakakaramdam. Kaya malaking factor ang pakiramdam. Ano ba ang pakiramdam mo? Especially kung ang pakiramdam na ito ay hinahasa, laging nakasubmit to God's will, nakababad sa salita ng Diyos, mas nagiging kapani-paniwala yung nararamdaman ng iyong kalooban. John 12:27, now my soul is troubled, and what should I say? Father, save me from this hour? No, it is for this reason that I have come to this hour.
So meron siyang agam-agam, meron siyang mga iniisip, pero sa kalooban niya, alam niya na yun ang tama, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nagiging buo sa kanyang loob na gawin sa oras na yun ang dapat niyang gawin. Good timing is confirmed and affirmed by outward events and factors. May Diyos na lumikha sa lahat. May Diyos na nagbibigay ng kaayusan sa lahat. May Diyos na sinusunod ng hangin, ng ulan, ng buwan, ng mga planeta. Therefore, kung maganda ang timing, kalooban yun ng Diyos, makikita mo sa mga nangyayari sa paligid. Halimbawa, itatanong mo, maganda bang timing na magbukas ako ngayon ng ganitong negosyo? Pagkatapos, dumadating sa yung harapan ng mga taong pwedeng makatulong sa iyo, mga supplier, mga investors o clients. Pagkatapos, gusto mo magtayo ng tindahan, biglang nagkakaroon ka ng alam na ito yung space, maganda, pwedeng ma-rent, available to you. Ganon. Kasi dapat sensitive ka sa nangyayari sa paligid. Kasi ang nangyayari sa paligid ay nagsasalita rin. Hindi mo dapat ipagpilitan ang gusto mo kahit pinipigil ka ng hangin, pinipigil ka ng buwan, pinipigil ka ng alon. Useless na lumangoy laban sa agos. Useless na lumangoy laban sa alon. Labanan mo yung tide. Maraming ganon. Si Magellan, isa sa mga dahilan kaya sila napatay nila lapu-lapu sa Mactan. Hindi nasa panig nila yung tide. Mababa, low tide nung sinalakay nila ang Mactan. Hindi makalapit doon sa island yung kanilang mga barko. Therefore, hindi abot ng range ng kanilang mga kanyon yung Mactan. Napilitan silang lumusong sa tubig dahil hindi na makalapit ang kanilang mga barko. Ang bibigat ng armor nila, ang haba-haba pa ng lalakarin, sinalubong na sila ng mga tauhan nila lapu-lapu, kaya sila naubos doon. Bad timing. Tide lang yun. So dapat tinitingnan mo saan papunta ang alon, ano ang tide, ano ang hangin. Alam nga naman na may bagyo next week, ngayon ka magsisimula magtanim. Tinitingnan mo ang nangyayari sa paligid. Kasi Diyos ang Diyos ng kalikasan. Diyos ang Diyos ng kapaligiran. Nagsasalita din siya dyan kung pinipigil ka o ina-encourage ka. Proverbs 10:5, at harvest season, it's smart to work hard, but stupid to sleep. So ano mong harvest season? Maganda ang panahon. Matutulog ka. Sayang. Tapos kung kailan din na pwedeng harvest season, may iiwan ka ng panahon. Alam niyo ba na may panahon ng pag-harvest halimbawa ng palay? Kung tutulog-tulog ka, nag-harvest na yung mga kapitbahay mo, mga bukid mo na lang hindi na-harvest, uubusin niya ng daga. Kasi nawalan na ng ibang bukid na pwede nilang kainin. Bukid mo na lang ang merong bigas o may palay, kakainin niya ng daga. Kaya dapat kasabay ka nung iba. Timing is important para magkaroon ka ng tagumpay sa buhay. Ecclesiastes 3:11, He has set the right time for everything. So I realized that all we can do is to be happy and do the best we can while we are still alive. Or may I add, while we still can, or when the time is good. Sabi ganon, may panahon ang bawat bagay. Hindi ka sige ng sige. Tinitingnan mo, tama ba ang panahon? And when it's good to go, your brain, your intelligence, your knowledge tells you it's good. Your feelings, your heart tells you it's good. Outward event tells you it's good. Then go. Kailangan nag-agree-agree yun. Now, there is such a thing as ungood timing. Hindi pa yan yung bad timing. Ungood pa lang. And that means it is unclear if it is good or bad. Good timing is clearly good. When it is not clear to be good or bad, but not clearly bad, then I call it ungood timing. Halimbawa, si Abraham at si Sarah, matanda na sila, wala pa silang anak. May pangako ang Diyos na magkakaroon sila ng anak. Pero naiinip na si Sarah, naiinip na si Abraham. Anong gagawin nila? Genesis 16:1-3, Abram's wife Sarai had not been able to have any children, but she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abram, the Lord has not given me any children. Sleep with my slave, and if she has a child, it will be mine. Abram agreed, and Sarai gave him Hagar to be his wife. It was not clear if it was a good or bad timing to do that. Kasi may advantage, magkakaanak na sila. Kasi pag may alipin kang babae, pinaanakan mo sa husband mo, nung unang panahon, ganun yung morals nila.
Kasi naman kahit moral sa Bible, naiiba rin eh. So, yun na yung anak ng maid mo. At yun ang hinangad nitong si Sarai, magkaroon ng anak through the maid. May advantage, pero ang laki din ng nag-advantage kasi nagkagulo-gulo yung bahay na yon nung naging dalawa ang babae sa buhay nitong si Abram. So, it wasn't clearly a good thing to do. Well, it wasn't clearly very bad because it was practiced during the time. So, it is an ungood timing. May advantage, may disadvantage, nakakalito. There is doubt, and there is hesitation. Ano yung ungood timing? Not clearly bad, not clearly good, ungood. Hati ang loob mo. Nagdadalawang isip ka. Ngayon na ba ako mag-a-abroad? Ang anak ko ay 1-year-old pa lang? Baka lumaki to na hindi ako kakilala. O hihintayin ko ba na grade 6 na siya, kilala na niya ako, pero saan naman ako kukuha ng pang-enroll niya from grade 1 to 6? Not clear. Therefore, it's an ungood time because it is not clear. Nagdadalawang loob ka, tulad ni Pilate. Hinatulan niya si Jesus sa mapako sa krus, pero hindi naman siya sure sa ginagawa niya eh. Matthew 27:24, Pilate saw that there was nothing he could do and that the people were starting to riot. So he took some water and washed his hands in front of them and said, I won't have anything to do with the killing of this man. You are the ones doing it. Of course, nagpapalusot lang siya. Without his signature, hindi pwedeng hatulan si Jesus ng kamatayan. Pero nakita niya ang mga tao nagkakagulo, nagrarayot, demanding that Jesus be crucified. Yun ang problema sa timing. Pag may parang threat, merong deadline. Mahirap yung may deadline. Katulad doon, mga tao para magrarayot na. Deadline na to, kailangang kumilos na. Pero alam niya na hindi tama ang gagawin niya because in the legal mind of Pilate and Roman law, walang offense si Jesus that was worthy of the crucifixion that he suffered from. Pero ginawa pa rin niya. May doubt siya, may hesitation. It was a very ungood timing. Ngayon, ano ang bad timing? That which is clearly bad. Nagyagyara-gyara doon sa isang probinsya, ngayon ka pa pupunta. Clearly, it's a bad timing. Unless, may laging unless, in your conviction, in your prayer, in your spirituality, and in your knowledge, it is something that you should do and better than not doing. But in the absence of that inner conviction and inner knowledge that you know would be good to follow, bad timing pag clearly bad. Nagkakagalit kayo mag-asawa ngayon pa kayo maghihiwalay, bad timing kasi it's not a good time to separate because nobody will stop the separation. Nagagalit siya, meron ka pa ngayong gustong sabihin na lalong magpapagalit sa kanya, bad timing. So dapat ipinaghihintay. Judges 11:30-31, he promised the Lord, if you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. This is a very foolish man going to war. At sabi niya sa Diyos, papanalunin niyo lang ako, pag uwi ko, ang unang sasalubong sa akin, papatayin ko, i-offer ko sa inyo. Nanalo siya. Pero ang unang sumalubong sa kanya ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. So, pinatay niya. Kasi sabi niya, pinangako niya eh. But it's very bad timing to make such a promise. Why? Because he was afraid. He was going to war. He'll promise anything. It was a bad timing to make any promise of offering. And besides, it's a bad timing because hindi naman niya sure kung sino o ano ang lalabas sa bahay niya, hayop ba o tao. Don't commit anything important or significant when you are very emotionally affected. In other words, don't promise when you're afraid. Kasi pag nawala na yung fear mo, magsisisi ka, you made a promise. Don't make a promise when you're too angry. Don't decide when you're too angry or too happy. Basta extreme emotions cloud your reason. Kaya huwag kang magde-decide. May nakita ka, nanalo sa ganong business proposal. Kumita ng kumita, affected ka. Ikaw ngayon, kinumit mo na lahat yung pera mo sa business. Pero naiba na ang panahon, tsaka iba naman ang iyong palad,
So hindi ibig sabihin kung mo nag-click sa kanya, magkiklik din sa'yo. Pagka galit na galit ka, never say never. I will never talk to you again. Don't make such statements. Kasi pag galit ka, medyo baliw-baliw ka nun. At lalo kung in love ka, sobrang baliw ka nun. So dapat hindi ka nagko-commit kasi pag bumalik na ang katinuan mo, bakit ko ba naibigay yung sing-sing ko sa babaeng yon? Yung pala 2 days lang, lalayasan ako, dala ang sing-sing. Kasi masyado kang affected, masyado kang enamored. At wala namang pagsisising nasa una. So the mistake of this man was bargaining before a grave threat while afraid, and his reason was clouded by emotion. And anytime laziness is bad timing. Proverbs 24, a farmer too lazy to plow his fields at the right time will have nothing to harvest. Lahat itinatakda sa panahon, kasabay ka dapat sa panahon. Kahit sasayo ka ng tinikling o singkil, pag mali ang timing mo ng pasok sa kawayan, maiipit ka. Timing is very important. So bad timing is when it is unclear if it is good or bad. Genesis 37, 5-8. One day, Joseph told his brothers that he had dreamed, and they hated him even more. Joseph said, "Let me tell you about my dream. We were out in the field tying up bundles of wheat. Suddenly my bundles stood up, and your bundles gathered around and bowed down to it." His brothers asked, "Do you really think you're going to be king and rule over us?" Now they hated Joseph even more than ever because of what he had said about his dream. Now, tama naman, totoo na naginip siya na yung bigkis ng kanyang mga trigo tumayo at yung bigkis ng mga trigo ng mga kapatid niya nagbaw. Sabi niya, prophecy ba yan? Ibig mo sabihin, magbabaw kami sa'yo? Ikaw ang maghahari sa amin? At nagalit sila. Totoo naman yung panaginip, di ba? Pero hindi lahat ng totoo sinasabi kahit kailan mo na lang na gustong sabihin. May timing pa rin. And it was a very bad timing because at that time, the brothers were already very jealous of Joseph. Yung tatay kasi may favoritism. Obvious na favoritism. So, inis na yung mga kapatid kay Joseph. Tapos kukwento pa siya ng gano'n kahit totoo. So, kahit totoo, tinatiming mo. Hindi ko man nagtatapat, maganda na yung ginagawa. Kasi kung wrong ang timing. Halimbawa, umuwi ang asawa mo lasing. Good timing ba yun para siya awayin? May baril pa naman. No? Baka ikaw ang biglang maging target nun. Pwede niyang gawin kung lasing, pero kung hindi siya lasing, baka hindi niya gawin. So, kailan ang tamang pakikipag-usap sa kanya? Bukas na, wag na ngayon. Mainit ang ulo niya, gutom pa, aawayin mo na. Tila kung lalaki yung away because clearly, it is a bad time to do something. And bad timing is a timing that is rejected by knowledge. Alam mo na hindi maganda yung timing, bad timing yun. Huwag mo nang ipilit. Ecclesiastes 10:18, some people are too lazy to fix a leaky roof, then the house collapses. So you know that it's a good time to fix the roof, then do it. Otherwise, pag nireject mo yon, magiging bad ang timing. You should listen to knowledge. Katulad na lamang ng mga city natin, kung kailan umuulan at bumabaha, doon lahat ginagawa yung mga flood projects, cleaning ng mga kanal-kanal. Ang haba-haba ng tag-araw, hindi ginagawa. Kaya laging wrong timing. Inaabutan ng ulan. When it is rejected by inner conviction, something inside you tells you, this is a wrong timing, then it's bad timing. Halimbawa, si Peter, Matthew 26:75, Peter remembered that Jesus had said, before a rooster crows, you will say 3 times, you don't know me. Then Peter went out and cried bitterly. Kasi inwardly, alam niya, yung ginagawa niya, may timing pa nga bago tumilaok ang manok, bago makatatlong tilaok, itinatwanan niya si Jesus. O bago tumilaok ang manok, 3 beses na niyang naitatwa. So, naalala niya. Dapat naisip niya yun, na this is a wrong time na i-deny si Jesus. Because that was the only time that he was really put on trial. Ibinagsak pa niya.
Is it time to think of myself or to think of my higher belief and my higher conviction? There is a time when it is wrong to just protect yourself because sabi nga kay Esther, for such a time as this, you were put in power. Esther was queen and she could approach the king in behalf of her people, but there was a tradition. The queen could not get into the king's presence without being asked or invited. Sabi ni Esther, parang mahirap yatang pumunta sa king ngayon kahit ilalapit ko ang aking mga kababayan kasi pwede akong patayin pag pumasok ako sa king's chamber, sa throne room, without being invited. At sabi ng uncle niya, baka akala mo kung reyna ka na, safe ka na. In fact, baka ka nga kaya naging reyna for such a time as this. Everything happened for this very moment. This will be your mission in life, and if you missed it, you miss everything. Katulad ni Pedro, it was a time for heroism to identify with Jesus, pero ginamit niya yung time in the wrong way. He tried to save his skin and denied his relationship with Jesus. Isa pang sign, mga kapatid, that it's wrong timing is when it is rejected by outward events, by outward factors. Yung pinag-uusapan natin na pilit ka ng pilit, ayaw naman mag-succeed. Gustong-gusto mo ang ganitong negosyo, pero kahit anong gawin mo ay magtagumpay. Maaring it's a good idea, but the timing is not right. Maybe you are not yet ready. Maybe the market is not ready. The environment is not ready. So you have to wait for the correct time. Matthew 27:3. Judas had betrayed Jesus, but when he learned that Jesus had been sentenced to death, he was sorry for what he had done. He turned the 30 silver coins to the chiefs, priests, and leaders. So, outward events proved that what he did was wrong. And it was a wrong time to side with the priests, although they were powerful. Laging may two sides. Naglalabanan, nag-aawayan. Is it a good time to side with this group or with that group? The outward events will tell you if it's really good or bad timing. If timing isn't good or outright bad, don't act. Don't move. This is the heart of the matter, mga kapatid. Pag hindi sure, hindi sinasabi ng knowledge, ng puso, ng espiritu at ng outward events that it is good, don't act. Luke 14:28-30. Suppose one of you wants to build a tower. What is the first thing you will do? Won't you sit down and figure out how much it will cost? And if you have enough money to pay for it. Otherwise, you will start building the tower but not be able to finish. Then everyone who sees what is happening will laugh at you. They will say, you started building, but you could not finish the job. So unless sure na sure ka that you are ready, that you can, don't move. Huwag isugal, huwag ipagsapalaran, lalong-lalo kung malaking puhunan, lalong-lalo kung ang iyong karangalan, ang iyong pangalan, hindi basta-basta yan itinataya-taya sa pagsusugal sa mga bagay na di ka tiyak. Kasi pag nagsimula ka, kasi hindi mo naman matapos, mas lugi kang umatras. Halimbawa, hindi ka sure papasok sa street na ito, kung ito yung street na tama. It's better to stop there at the junction, ask for directions, research, rather than go ahead tapos babalik ka lang pala dahil dead end. Especially, its time is of the essence. Pag napakahalaga ng oras, bawat sandaling nawawala dahil babalik ka dahil mali, lugi ka. Mas disadvantageous mag-repair ng nasira mo dahil hindi mo naman alam gawin, ginagawa mo. So, alamin mo muna bago ka sumigi. Kaysa kung ano pinagagagawa mo, sumabog lalo, nawasak lalo, mas malaki ang damage. When the timing is not good or bad, wait. Wait. Sinabi sa Bible, be still and know that I am God. Sa paghihintay mo, hindi ka humaharurot agad, hindi mo inuunahan ang Diyos, doon mo mapapatunayan at makikilala kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay kumikilos.
Pag may nagtatanong sa akin, may ang laki-laki ko bang problema, may choices ako, A, B, o C na gagawin. Alin po bang gagawin ko? Malinaw ba sa'yo kung anong mangyayari pag A o B o C? Hindi po. Then wala ka muna dapat gawin. Huwag mong gawing trial and error ang buhay mo. Wait. Mga kapatid, makinig kayo. Maraming bagay ang umayos na lutas nang hindi mo pinapakialaman. Naghintay ka lang. Then, inaayos ng Diyos. Inaayos niya ang sarili niya ng sitwasyon. Because when He did, creation or the natural process or things reveal, do, and accomplish the good. Creation was created by our good God. Everything that God creates is good. And things that God created are on automatic. Like, nabitawan ko ang isang bagay, hindi ko kailangang isipin na malalaglag siya. Hindi niya kailangang isipin malalaglag siya. Automatic na yung gravity. Inilagay na yun ng Diyos eh. Pag may tubig, mag-evaporate, magko-condense, pagkatapos babagsak uli, magiging ulan, mag-evaporate uli. It's on automatic. Hindi mo kailangan pakialaman ng water cycle para ma-recycle ang tubig sa planeta. Because since the world was created, not one drop of water left it or entered it. Everything was recycled. Hayaan mo lang yung mga halaman at mga tao na magkasama, hihinga ang tao ng oxygen, hihingahin yon ng halaman, bubuga ang halaman ng carbon dioxide, or baliktad. Pero ibig sabihin, naghihingahan ka at yung halaman at yung tao, aandar yung kusa. Nagkasugat ka, unless you're very, very sick, gagaling yun mag-isa. Huwag mo lang dumihan, huwag mo lang pagurin, huwag mo lang bulatlatin. Aayos yun. Umaayos ang lahat. Lalo't hindi mo alam kung anong gagawin, edi dapat huwag kang gumawa ng anuman dahil baka may mapakialaman ka, magmali lang yan. Wait and see that the Lord is good. And it will fix itself. Ngayon, iba yung alam mo na ang dapat mong gawin. Alam mo ang tamang gawin, gawin mo na. Pero yung wala kang alam, mga kapatid, huwag kayong gumawa ng anuman. Hintayin nyo that nature, the universe will move and fix itself. Romans 1:20. Ever since God created the world, His invisible qualities, both His eternal power and His divine nature, have been clearly seen. They are perceived in the things that God has made, so people have no excuse at all. Sa ganun, lahat ng ginawa ng Diyos, makikilala mo ang Diyos pag umaandar lahat ang ginawa niya. And the less you interfere with it, the better at times. Remember, move only when it is clearly good to move. When it is ungood or when it is bad to move, don't move. And let nature take its course. Because nature unfolds. The waves, the tides, the seasons. So you stay still and know that God works. May mga imposible. Halimbawa, gusto kong palayasin itong pinsan ko sa bahay namin dahil masyadong palamunin, dahil masyadong pabigat, nakakainis, pero magagalit ito, magagalit yung nanay niya sa akin, at tiya ko, magkakagulo ang mga pamilya namin, pero gusto-gusto ko siyang umalis sa bahay namin, pero pag pinalayas ko siya ngayon, may advantage. Mawawala siya dito sa paligid ko, pero ang daming disadvantages. Ano kaya ang gagawin ko? Huwag ka munang gumawa ng anuman. For all you know, biglang nag-abroad yung pinsan mo, o kaya biglang nagpunta kung saan, o sumakabilang buhay. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero huwag kang gagawa ng isang bagay na alam mo pag ginawa mo ang daming mga negative effects. Kahit gusto mo yung kaisa-isang positive fruit nun, wait. Because life will find a way of correcting itself. Isa sa mga pinakamahirap gawin yan, to wait. Pero ang daming nagpapatunay niyan, mga kapatid, it works. But wait only when, really how, when you don't really know what to do and when to do it. Pero pag alam mo na, you can proceed. When your mind, your heart, your spirit, and the events tell you to go, go. But when those things do not agree, wait. Mas less ang damage to wait rather than repair when you commit grave mistakes. Timing is very important.
It's not only the good thing to do, but the good timing when to do it. Ecclesiastes 3:1-8. Everything on earth has its own time and its own season. There's a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building. You see, these are extremes, but there's a time for both of those extremes. Huwag mong piliting time for life kung time na talaga for death. May isang tao talaga wala ng kalusugan, wala lalala ng sakit, walang lunas, hirap na hirap. Baka time for death na yun. Ipagpipilitan mo, palalabanan mo. Samantala nung buhay na buhay siya, hindi mo inaalagaan, hindi mo pinupuntahan, pinipilit mo maging time for death, life pa yung time niya, wala ka sa timing. So there's life and death, there's beginning and ending. Know the times. Sumakay sa panahon. Tulad ng sasakay ka sa alon, sa agos, may panahon ng lahat. There's a time for crying and laughing, for weeping and dancing. Extremes. Party time ngayon, magsaya ka. May libing bukas, doon ka lumungkot. Hindi pinagbabalik-baligtad mo. Na nagsasaya kami, naglulungkot ka dyan, nagre-relax kami, nakiinis ka dyan. Wrong timing. So sumakay sa panahon. There's time for moods. Know the seasons. Respect the mood of the season and respect the mood of other people. There's a time for throwing stones and gathering stones, for embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, for listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. Happy is the person who knows the season and respects it. Hindi mo binabaligtad ang panahon, sumasakay ka sa panahon dahil matagal nang itinakda ng Diyos ang mga panapanahon. Therefore, ride the wind, ride the waves, ride the current. Swim against the current only when your mind, your spirit, outward events, and the Word of God tells you to do so. Otherwise, why don't you relax and enjoy life and ride the moment? Do the right thing at the right time. 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pair of oxen, 500 donkeys, and a large number of servants. He was the richest person in the East. To make a long story short, God gave Job so much blessings. Napakarami niyang kayamanan, napakabuti pa niya, godly siya, nasa kanya na ang lahat. Job 1, 6-15. One day, when the angels had gathered around the Lord and Satan was there with them, the Lord asked, Satan, where have you been? Satan replied, I have been going all over the earth. Then the Lord asked, what do you think of my servant Job? No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil. Why shouldn't he respect you? Satan remarked. You are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Try taking away everything he owns, and he will curse you to your face. Then the Lord replied, all right, Satan, do what you want with anything that belongs to him, but don't harm Job. Then Satan left. Job's sons and daughters were having a feast in the home of his oldest son, when someone rushed up to Job and said, while your servants were plowing with your oxen, and your donkeys were nearby eating grass, a gang of Sabaeans attacked and stole the oxen and donkeys. Your other servants were killed, and I was the only one who escaped to tell you. Hindi pinaliwanag ng kwento yung dynamics between the conversation that was reported to have happened between God and Satan. But in any case, sabi ni Satan kay Job, syempre godly si Job, binabless mo Subukan mong
tanggalin yung blessing pagka hindi mo sinumpakan niya. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, huwag mo lang siyang gagalawin, pwede mong galawin yung mga nakapaligid sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Isang araw na may piyesta yung mga anak ni Job sa isang bahay ng isang anak niya, sinalakay na mga Sabaeans, mga outlaws, mga kalaban, yung kanyang mga oxen, pinatay ang mga katulong at itinakas ang mga hayop. Job lost all his donkeys. All. Job 1:16, that servant was still speaking when a second one came running up and said, God sent down a fire that killed your sheep and your servants. I am the only one who escaped to tell you. Hindi pa tapos ang pangit na kwento at balita. Ito na ang second. Job lost all his sheep. Job 1:17. Before that servant finished speaking, a third one raised up and said, 3 gangs of Chaldeans attacked and stole your camels. All of your other servants were killed, and I am the only one who escaped to tell you. He lost all his camels. In Job 1:18-19, that servant was still speaking when a fourth one dashed up and said, your children were having a feast and drinking wine at the home of your eldest son, when suddenly a windstorm from the desert blew the house down, crushing all of your children. I am the only one who escaped to tell you. Job lost all his children and most of his servants, which up to this point, 4 na lang natira, all only to bear bad news. What a difference really a day could make. From someone who had it all, now he has nothing left. Job 1:20-22. When Job heard this, he tore his clothes and shaved his head because of his great sorrow. He knelt on the ground and worshipped God and said, we bring nothing at birth, we take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord. In spite of everything, Job did not sin or accuse God of wrong. Marami pang nangyari kay Job, pero hanggang dito na lang muna ang pagtunghay natin sa mga trahedya ng kanyang buhay, dahil yun lang sapat na. Mga anak, mawalan ka lang ng isa, talagang ipagluluksa mo sobra-sobra, ito lahat sabay-sabay, at kasabay ng lahat ng kanyang kayamanan at mga katulong. Job mourned his losses, but never lost his faith in God. And that is what we like to look at today. Job never lost his only source of consolation and comfort and strength, God. At nakatulong sa kanya na hindi niya nilimot ni saglit na alam ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. Sa katunayan, hindi pa nga niya alam yung detalye na pinayagan naman yon ng Diyos. At hindi ito ang naging ending ng kwentong ito. Actually, nagkaroon ito ng very happy ending. Pero hindi yon ang lesson natin ngayon. Kasi maraming mga tao dumadaan sa mga hirap, losses, nawala ng trabaho, nawala ng pera, nalugi sa negosyo, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kalusugan, nawala ng kagandahan, basta nawala ng kung ano-ano, laging may nawawala sa buhay natin. At hindi naman laging nasa happy ending na tayo. Marami sa atin are only surviving from day to day. Marami namatayan ng mahal sa buhay 10 years ago hanggang ngayon, nandun pa rin yung hapdi. Hindi na lang ganun kadalas maalala, pero pag naaalala, grabe pa rin ang hapdi. At sinasabi ng iba, merong dumarating na lang sa dulo ng kanilang buhay, hindi pa rin talaga gumagaling ng lubos yung hapdi na yon. Meron naman, gumagaling. Meron talagang nawala ng pagkakataon, minsan sa buhay na hanggang ngayon ay lost pa, dahil patuloy na hindi niya na-enjoy yung dapat na-enjoy niya. Kanya-kanya nang nawawala sa atin araw-araw. Iba-iba. Pero wala siguro, o kung meron man sobrang konti, ang makahahambing sa karanasan ni Job. At ito ang nais nating pulutan ng aral, bagamat hindi pwedeng maliitin ang hirap ng ating loob.
Hindi pwedeng baliwalain ng iba yung sa atin ay mahalaga na nawala. Pero kung nawalan ka na, namatayan ka halimbawa ng mahal sa buhay, nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng hanap buhay, nawala ang iyong iniipon-ipong kayamanan, lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Kasi pag yun pa ang nawala sa buhay mo, wala ka ng pag-asa. Kasi habang nananalig ka pa sa Diyos, habang kumakapit ka pa sa Diyos, meron ka pang malaking pag-asa. Si Job, alam natin ang nangyari sa kanya. Matapos siyang lumampas sa mga pagsubok na ito, na napasama pa yung sobrang nabalot ng galis ang kanyang buong katawan, nilayuan siya ng mga tao, at yung kaisa-isang natira sa kanyang buhay, yung asawa niya, wala pang ginawa kundi siya inag. Kaya pala itinara ni Satan yon, kakampin niya. Pinahirapan si Job. Sabi niya, why don't you curse God and die? Praise the Lord ka pa. Nagkanta ganyan-ganyan na nga yung buhay natin. Nagdagdag pa siya ng hirap, imbes makagaan. Pero dahil sa katapatan ni Job, binigyan siya ng Panginoon ng mahabang buhay, at nagkaroon pa siya ng mga anak, undoubtedly sa isang younger wife. Baka namatay na yung asawa niyang Nager. At higit na magaganda pa ang naging mga anak niya, nagkaroon siya ng mga kaapu-apuhan, binigyan siya ng pagkahaba-habang buhay, at dinoble pa ang kanyang kayamanan. Hindi lahat tayo ganun din magiging wakas. Iba-iba. Pero iba-iba man ang detalye, may iisa at parehong Diyos sa buhay natin, na pinaniwalaan, pinanghawakan ni Job sa hirap ng kanyang dinanas, at yun din ang nag-ahon sa kanya sa parang hindi na pwedeng ahunan na balon ng pagdurusa at kalungkutan. His faith in God. Kung meron tayong kayamanan na dapat talagang hindi mawala kahit kailan, at hindi pwedeng nakawin yun kung hindi natin kusang ibibigay, yun ang ating pananalig sa Diyos. Pwedeng manakawan ka ng ari-arian, pwedeng mawalan ka ng kalusugan, pwedeng may dumating na dilubyo sa buhay mo at mawalan ka ng mga mahal sa buhay. Pero ang pananalig, ikaw lang ang pwedeng magbigay nun, hindi pwedeng agawin yon ni Satan. Kaya dapat panghawakan, i-develop, palalimin, palaguin, na ang ating pananalig, ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa Diyos ay hindi lang pag gusto natin ang nangyayari, kundi kahit hindi natin gusto. Na ang ating pinaguhugutan ng lakas, ng loob, ay ang ating pananalig na alam ng Diyos ang ginagawa niya kahit hindi tayo laging sangayon. Yung pagtitiwala natin sa karunungan ng Diyos sa ating buhay, na mas mahal niya tayo kaysa mahal natin ang ating sarili. Madaling mabulag ng luha ng ating mga mata. Madaling dumilim ang isip ng isang taong nalulungkot, madali siyang magdamdam sa Diyos, magtampo. Yung iba magagalit pa nga sa Diyos. Pero tingnan ninyo, kung nawalan na kayo ng mahalaga sa inyo, tapos magagalit pa kayo sa Diyos, ano pa ang natira sa inyo? Kaya huwag dapat magpapadaya. This is the greatest deception, na pag nalugi ka, nasakta, nahirapan, humina, nagdahop, lalayo ka pa sa Diyos. Yun ang pinakamalaking kawalan. So Job mourned his losses, but never lost his gratitude to God. Bakit nakuha niyang magpasalamat pa rin? Nawala na nga. Kasi kahit kailan, hindi siya lumimot na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay ay bigay at pahiram lang ng Diyos. At kung bigay at pahiram, sabi niya, wala naman akong dala nung ipinanganak ako at wala rin akong dadalhin pag namatay ako. Lahat ng tinatamasa ko ngayon, ipinapahiram lang ng Diyos. Kaya kahit bawian ka, matagal kang nakahiram, nung bawian ka, tama bang sumama ang loob mo sa bumawi? Dapat magpasalamat ka at nakahiram ka. Pinahiram ka ng kotse ng 1 linggo, nung binawi, galit ka. Akala mo kasi sa'yo na, masama na ang loob mo, ayaw mo na mag-adjust. Pero salamat ka mo, nakahiram ako kahit 1 week. So kahit magsalambitin na naman ako ngayon sa mga bus, o maglalakad ako, salamat kahit 1 linggo, nakahiram ako ng ginawa. Ganon din yon yung mga nawala ng papa. Mo 1 linggong pag-ibig lang, buti nga nakahiram ka kahit 1 linggo, yung iba kahit 1 araw lang hindi nagkaroon.
So, imbes magalit ka sa Diyos, pasalamat ka, Lord, salamat, naranasan kong umibig at ibigin sa isang linggong pag-ibig. Yung iba, nakahiram ng tagumpay, tapos nabigo, galit na sa Diyos. Lalong-lalo pag nagkakaroon tayo ng mahal sa buhay, na binabawian ng buhay, bakit? May panganak ka ba? Kasama mo na yon? Di naman talaga. Dumating yun, ibinigay ng Diyos, ipinahiram, at ngayon binawi, magtatampo ka sa nagpahiram. Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay, hindi tayo. Kaya magpasalamat tayo sa mga panahon na nangyayari yung gusto natin, at sa panahon na hindi gusto natin ang nangyayari, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Never ever stop being grateful. Grateful tayo sa Diyos kung sino siya, hindi dahil lang nasusunod ang ating mga kapritsyo. Job mourned his losses but never lost his wisdom to recognize that God can give and God can take away. Walang patakarang pagtitiwala sa Diyos na ipaubaya sa Kanya ang pagbibigay at ang pagbawi. Job mourned his losses but never lost his only ticket to recovery, and that was God's continuing favor. Pag tayo'y sumadsad, ang pagtatayo na lang ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y humina, ang pagpapalakas ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y lumungkot, ang pag-aaliw at pagpapasaya ng Diyos ang ating pag-asa. Kaya lalo ka dapat kumapit ng mahigpit at sumunod ng napakalapit sa Diyos. Huwag kang lalayo. As we have said, something's lost and something's gained in living every day. Hindi natin alam, mga kapatid, kung yung ine-enjoy natin ngayon ay magtatagal na nandyan. Walang nakakaalam. So, while possible, enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Binigyan kayo ng Panginoon ng kabiyak, enjoyin ninyo ang company ng isa't isa habang pwede. Kasi kung minsan biglang nababawi. Binibigyan ka ng magandang trabaho, ng ginhawa sa buhay, ng tagumpay, enjoy it. Because you don't know how long it will last. Ecclesiastes 9:9, life is short and you love your wife. So enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. At pwede nating palitan yung wife ng husband, ng kapatid, ng kaibigan, ng anak, anuman. Maiksi ang buhay, kaya sikapin that you enjoy it with the people you love. Kaya ako, bagamat naniniwala ako na band-aid, first aid, yung pagtatrabaho sa malayo para lang mag-survive ang family, I do not want it to be done too long. Hindi dapat magkakalayong matagal ang mag-asawa, ang mga pamilya. Kung minsan uuwi, nakaataol na. Hindi na nag-enjoy yung magkakasama. Kung minsan pag uwi ng tatay, umalis siya, yung anak niya 3 years old. Pagbalik niya, yung apo na niya ang 3 years old. Hindi na siya naka-attend ng graduation, ng mga birthday parties. Hindi na siya nakapunta sa mga lamay ng mga kamag-anak. Ang dami na niyang na-miss sa buhay kasi naging money-making machine na lang siya. Kaya hindi ako conforme sa policy na laging mag-export ng tao. Ang laki ng ibinabayad natin, social, emotional, spiritual cost, sa hilig natin sa imported goods. Kapkapan nyo ang inyong buong katawan kung gaano karami ang suot nyo imported. Pati frame ng salamin, pati buckle ng sinturon, nagpo-produce pa tayong buckle, pati perdible niyang napilas niyong palda, pati garter, imported lahat. Pati ang mga fake na hikaw, imported. Headband, imported. Yung mga umiilaw-ilaw na paru-paro sa headband na yan, imported pa yan. Imported ang sapatos, imported ang medyas, imported ang bag. Kahit pa nga imitation, imported pa rin. So, bayad tayo ng bayad. Ano pinambabayad natin para magkaroon tayo ng balance of payments? Ang nanay natin, ang tatay natin, ang kuya natin, ang asawa, ine-export. Pambayad sa hilig natin, bisyo natin sa imported. Gusto nyo matigil ang pag-export natin ng tao, tumigil tayo ng imported mentality. When you buy local products, people here will have work. They don't have to go abroad.
Ang ating mga namumuhuan na nakikita, they can produce more income-generating projects. Our people will find employment and go home every night to their wives or to their husbands. Pero tayong misyon sa buhay para baguhin tong ating social fabric. Pero dapat palitan muna natin yung mga bisyo natin. Island lang, pupunta ka pa sa Thailand, ang dami nating island. Bundok-bundok lang, pupunta ka pa kung saan-saan, ang dami nating bundok. Parang kung talagang gusto mo nalang makaranas ng iba, yung may snow dahil wala tayo, pero meron din sa Star City. Kai-import, magkakahiwalay yung mga tao. Ang laki ng ating pananagutan. Ang kotse imported, ang gasolina imported, lahat ng spare parts imported. Sa bahay, imported ang oven, ang microwave, imported ang rice cooker, pati yung lalagyan ng bigas, yung kewa, imported pa rin yun. Pati ba naman lalagyan ng bigas, ini-import pa natin. Lahat, coffee maker, at pati kuminsan yung kape pa, imported lahat. Nagtaka pa tayo kung bakit tayo mahirap. Bawat bahay may toilet bowl, sana. Pero imported. Yung tiles sa ikinabit sa banyo, imported. Pati yung pinandikit na semento doon na puti, imported. Yung ilaw, imported. Pati yung plastic na lalagyan ng sipilyo, imported. At yung sipilyo, imported. Diba? Kaya tayo ganito. Dapat tayong mag-isip-isip. Tigil na ang kasisisi sa mga Hapon, mga Kastila. Marami na tayong pananagutan sa mga sarili nating pagdurusa. So sabi ni Solomon, spend life, enjoy life with the ones you love. But it can happen only if we have economic opportunities in our own country. So importante yun. Enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Minsan lang mabuhay ang tao sa mundo. Kailangan i-maximize yung pagsasama-sama ng mga nagmamahalan sa buhay. And apply this to time. Dapat enjoyin mo rin ang panahon. Ang iksi-iksi ng buhay, marami pang nabobore. Anong ginagawa mo? Wala. Boring. Wrong grammar pa yon, ha? Anong ginagawa mo? Boring. Killing time, mabubuhay ka lang ng 70, 60 years, yung iba nga 20 years lang. Killing time ka pa. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kailangan huwag magsayang ng sandali. And also apply this to space. Kung minsan nag-iisa ka, gusto mo lagi maghanap ng kasama, maghanap ng tao, bihira ka rin naman mapag-isa. Enjoy it. Kung maraming tao, enjoy it. Pag walang tao, enjoy it. Huwag kang lagi naghahanap ng wala. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after. Ayaw natin tingnan yung now. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Paano nga hindi lulungkot ang buhay mo, ang hinahanap mo yung wala? Maraming mga nagtitira sa ibang bansa, pag nandito, reklamo ng reklamo. Ang init, ang ganito, ang gano'n. Pag nasa ibang bansa naman, ang ginaw, kaya reklamo na. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka na lang kaysa kailagay? Enjoy the space. Enjoy the time. Para pag nawala, wala kang regrets. Apply this also to events, to stages in life like childhood, youth, adulthood, old age. Lahat yan charming. Diyos ang may takda eh. Kaya ang bata, dapat payagang maging bata. Wala nang iba pang sobrang kabalintonaan na bata pa lang, pinipilit mo na maging matanda. Mga magulang na gustong-gustong magyabang sa mga graduation, akyat ng entablado. Ang gusto ang mga bata, puro promotion. 7 taon pa lang, tapos na ng law. Tuwan-tuwa naman yung magulang na abnormal. Ang totoo, yung magulang ang abnormal nun eh. Your child is deprived of childhood. Sa palagay nyo, babalik pa yung childhood niya? Bakit nyo ipa-fast forward yung adulthood? You have all the time to be old. So let the children be children, let the young people be young people. Do not expect the young people to be as serious as the mature people. Yung mga mature naman, hindi lang yan naglululukso kasi may rayuma eh. So habang wala ka pang rayuma, magtatumbling ka dyan, bahala ka sa buhay mo. And when you become an adult, be an adult. Sabi ng Desiderata, gracefully surrendering the things of youth. And of course, when you grow old, you've got to surrender even to gravity.
Hayaan nyo nang medyo lumaylay ang mga pisngi ng kaunti, lumaylay ang iba-ibang pasang anatomy. Dahil magwawagi, siyempre dapat ang gravity. Yung sobrang ayaw isurrender yung youthful looks nila, magiging magkakamuka. Nahahalata nyo ba yung lagay ng kung ano na sa mukha nila, magkakamuka? Kasi siyempre, yun lang ang effect ng chemical. Para bang may maga, na may matigas, na may mali. Hindi mo maintindihan, pero alam mo, may ginawa ka, no? Hayaan nyo na. Lalo na kung umidad naman kayo, nakapagpalaki kayo ng mga anak, naging mabuting magulang, ay mabuting lola. Eh, ano kung mukha kang lola? Hindi mo mas nakakatawa yung lola na mukhang teenager? Banat na banat ang mukha. Ang kinis-kinis. Tapos pag nagsalita, let us eat now. Ay, lola! Hindi ko po alam ganyan na pala kayo kalola. Kasi hindi pa nalilift ngayon ang vocal cords eh. Malay natin, baka magawa din later. Pero talagang kumisan, batang-bata pag nagsalita, to walk slowly. Di ba mas baligtad? Ang sayang tingnan na tumanda ka, may pinagkatandaan ka, mukha ka matanda, ay ano? Kesa naman nagkakamali-mali ng ginagawa sa mukha, mas nagiging pathetic. Mas nagiging parang hindi bagay. Although maminsan-minsan may binabagaya naman. Pero really, pagka 60, 70 ka na, gusto pa bang may manligaw sa'yo? Bakit pa? Although of course, some find pleasure in it, and who am I to question that? But some people pay too much for this. They pay even to the point of becoming unhealthy or getting sick. Yun yung hindi na mainam dyan. So enjoy your stages of your life. Yung iba, pagka ilang taon na po kayo? Hindi man sabi-sabi. Hindi nyo masabing 70? Hindi ba kayo natutuwa na naging 70 kayo? Yung iba 13 pa lang namamatay na eh. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na itilihim mo ang iyong edad? Pinahaba ng Diyos ang buhay mo, tapos hindi mo siya bigyan ng glory, at pinipilit mong pagmukaing hindi pa mahaba ang buhay mo, you are denying the graces of God to you. Dapat sabihin mo, salamat, I'm now 70, thank God. I'm 80, thank God. Diba? Kasi kahit naman mukhang batang-bata yung mukha, yung leeg talagang tiklop-tiklop pa rin. Kasi hindi pa talaga na, sabi niya, faces can lie, but necks don't. So what's the point? Magka-turtleneck ka ngayon kahit summer. Ang dami-dami mong choker. Nakascarf ka lagi. Bakit kailangan itago pa yun? I am not against people trying to look good. But don't work too hard because you miss the point. That it is lovely, it is handsome to grow old because it is a testimony to God's kindness to you. So, apply this even to health, to wellness. Habang malusog, magbiyahe kung pwede. Mamasyal. Gawin ang mga gagawin ng taong malusog. Sabi na Ecclesiastes 11, 7-10 and 12:1. Nothing on earth is more beautiful than the morning sun. Ibig sabihin, malinaw na mata. Poetry kasi ito eh. Even if you live a ripe old age, you should try to enjoy each day. Because darkness will come and will last a long time. Nothing makes sense. Sabi niya, habang ma-enjoy mong buhay, enjoyin mo dahil dumarating yung mga dilim. And the people of the ancient world believe that though you are going to God, you are not going to God immediately after you die, that you're going to stay there in the grave for a long time until God calls you to life. That was their belief before Jesus. Sabi niya, darating at darating yun, mahihimlay ka sa himlayang Pilipino o kahit saan mang himlayan yan, hihimlay ka. Kasi sabi, habang hindi ka pa nahihimlay, get a life. Enjoy it. Sige na, try to enjoy each day. And most of the time nga, people don't enjoy because they fast forward the future. Hindi na sila nabubuhay ngayon, wala na sila kundi mag-save only for the future. Are you sure na darating yung future? So you save a little for the future and you spend now and you give to people. That's how you live. Live as if you're going to die tonight because you might. But plan as if you're going to live 100 years because you might. Pero kailangan handa ka kahit alin yung mangyari at hindi ka feeling lugi pag biglang napaaga. Verses 9 and so on. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do.
ginagawang panakot ito ng maraming preacher na parang mag-enjoy ka na mag-enjoy pero ang totoo, huwag ka mag-enjoy kasi i-judge ka ng Diyos. No! Sinasabi ng verses, enjoy life, just don't forget that you will be accountable to God. So huwag kang sobra. Huwag kang gagawa ng mali o maling-mali. Kung medyo nagkamali ka, huwag mong tagalan, mag-recover ka agad, nadapa ka, bumangon ka. Sabi kasi may accountability. But don't let the accountability to God stop you from enjoying life. Because God created you for you to enjoy your life. Hindi para lagi kang pigilin. The greatest mistake is to not even try. And the greatest error is to be too afraid of error that you don't do anything anymore. Kaya sabi nila, youth is wasted on the young. Alam niyo mga kabataan, yung mga may edad na, pag nakakakita ng bata, kulang-kulang na lang mainggit. Buti pa siya nakakalakad pa, buti pa siya nakakakain ng gusto niyang kainin, buti pa siya nakakaakyat ng hagdan, nakakasakay ng eroplano. Tapos yung bata naman, kumusta ka? Bored. Hindi niya ine-enjoy yung strength niya, yung life niya, yung mobility niya. Kaya importante, mga kabataan, while you are also having fun and enjoying, make a lot of money and be responsible also in most parts of your life so that you will have all the resources so that you can enjoy more. Kasi bawat kilos mo gastos wala ka namang gagastosin, may enjoyin ka pa rin pero limited. That's why you have to make wealth, share your wealth with people who are in need, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. And if the Lord would call you, then die. Wala kang regrets. Kasi mangyayari naman talaga yon. Verse 10, rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of youth quickly disappear. Alam niyo, matatanda warriors, marami na kasing sugat, maraming beses nang nasaktan. Pag nakagat ng isang aso, akala lahat ng aso nangangagat. Jaded, dala. Pero sabi sa mga kabataan, huwag kayo masyadong mag-worry. Sandali lang kayong bata. Mabilis mawala yan. So enjoy it. Never losing your godly wisdom. Kaya yun ang sinasabi, don't forget God. Huwag kayong lalabis. But don't fail to enjoy every moment of your life. Chapter 12 verse 1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Panakot na naman ng iba yung keep your Creator in mind, but I look at it very positively, that you are young and you say, wow, thank you Lord. I'm strong, thank you Lord. I fall in love, thank you Lord. Na-reject ako ng niligawan ko, thank you Lord. I'm young, I have time, pwede pa ako manligaw sa iba, thank you Lord. Don't forget your Creator when you are young, because your Creator loves you. Don't waste your youth. Youth is one of the fastest vanishing commodities in life. Kaya kita nyo, may industriya to extend it, even its looks, dahil ang bilis mawala. Kaya mga magulang, bayaan natin yung mga youth na maging young, magiging responsible din yan at serious later on. Pero pag sobrang aga, you rob them of their youth, which they can never have ever again. Kaya yung mga hindi nag-enjoy ng childhood, hindi nag-enjoy ng youth, pagtanda, doon nagkakaroon ng extended childhood. 60 years old na, may dala-dala pang Barbie. Meron nga 55 na, o vocation pa rin magbihis ng mga Barbie. Siguro hindi nakapag-Barbie nung 9, nung 10. Well, there's nothing wrong with it except that, di ba, parang dapat iba naman yung ginagawa nung 60 years old. Mas maganda mag-ganchilyo na lang yata siya. O mag-charity, gumawa ng mga project, sumulat ng libro. Kasi pag may na-deprive sa childhood, alam nyo, babalik-balikan at babalik-balikan. Pag mali na yung panahon, parang hindi na tugma. Pero hindi natin sinisisi yung trying to make up for lost time. Ang dapat sisihin yung magulang. Na dapat sana sila yung nakapag-provide, sila yung nakapag-inspire, at sila yung nakapagbigay ng kalayaan sa bata na maging bata. Kaya galit na galit din tayo sa poverty. Poverty deprives children of their childhood. Ang bata-bata mo pa, nag-aalaga ka na ng kapatid, nagtitinda ka na ng sampagita. Uuwi na po ako, bilhin niyo na yung sampagita ko. Ganon, para makauwi ka, bibilin ko yung bulaklak mo. Ano kayang sales stock yun? Bilhin niyo na po ito para makauwi na ako.
Ba't hindi bilhin niyo po ito para magkaroon kayo ng pabango, magkaroon kayo ng scent? Bilhin niyo na po ito para mag-benefit ako. Parang maling sales talk. Pero mga bata, victim. Yung iba, panghanap buhay ng mga magulang nila. Sa palagay niyo, anong klase mga adults mangyayari sa kanila pagdating ng araw? Kaya yung iba na laging na-deprive ng childhood, pagdating ng pagtanda, bawi ng bawi. Kawawa naman yung nabawian kasi babawi din yun. And the cycle goes over and over again. That's why it's always very wise. Kung tayo na-trap, nakarating tayo victim ng, let's say, malaking pagpapalaki or deprived na pagpapalaki, tama na ang kadadrama tungkol sa past kasi tapos na yun. Wala na kayong magagawa sa tapos na. Pero may magagawa pa kayo sa darating pa. So believe in God, know God, be filled with godly wisdom, and make the most of what else remains of your life. Because it's not only the years in your life, but the life in your years. So kahit konting oras na lang natira, kung pinuno nyo naman ang buhay, daig nyo pa ang mahaba ang buhay na wala namang nangyayari. So malaki ang participation natin mga kapatid kung paano tayo mabubuhay at madalas kung paano rin tayo mamamatay. When possible, love and get loved. Lalo kung young person kayo o medyo nabigo kayo nung young, huwag kayong matakot umibig at makipag-ibigan. Hindi naman nakakamatay eh. Basta huwag ka lang kayo magpapakamatay. Kahit kayo mabigo, hindi nakakamatay. Makaka-recover kayo. At pag naka-recover ka na, you will realize that you were such a fool to have dramatized it too much. Kung meron sa inyo ngayon na sobrang nagdadrama dahil sa pag-ibig na nabigo, lilipas din yan. Don't do anything crazy. Nabigo kayo kay pag-ibig 1, bigla kayo magpapakasal kay pag-ibig 2 para lamang nyo gantihan si pag-ibig 1. Eh kung hindi naman kayo mahal nun, kahit magpakasal kayo kay 1, 2, 3, 4, walang pakialam yun, walang effect. Huwag na huwag nyong sisirain ang sarili nyo para saktan nyo lang yung taong hindi nagmahal sa inyo. Kasi hindi naman siya masasaktan dahil hindi nga kayo mahal. Madadagdagan lang ang lugi nyo. Maraming ganun ha. Sinisira ang sarili. Hindi ako mahal ng nanay ko, maglalaslas ako ng pulso. Sa palagay mo ba, hindi ka na nga mahal, malulungkot pa yun, nilaslas mo yung pulso mo, baka matuwa pa yun. Ay, wag na nga, huwag ka na malaslas. Akala mo hindi ka mahal, pag sinira mo ang sarili mo, masasaktan mo siya. Eh, hindi ka nga mahal, walang effect yun. So, mahalin mo ang sarili mo. At kung kakalimutan, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka mahal nito, noon, mahal ka ng Diyos, pahalagahan mo yung pagmamahal ng Diyos. Yung nagpapakamatay, yung naglalasing, nagdadrugs, nagsisira ng buhay dahil hindi mahal ni A o ni B, binabaliwala naman yung pag-ibig ng Diyos. Mahal pa naman tayo ng Diyos. Kaya si Job, hindi niya kinalimutan yung Diyos, hindi siya nagiba ng problema niya. Kasi nasa center ng buhay niya ang Panginoon. At yung paglalagay ng Diyos sa center of our lives, kailangan pinagpapracticean yun everyday. Yung pagiging positive, pinagpapracticean yun. Sa maliliit na bagay na nawala, nahirapan ka, magpapasalamat ka pa rin. Dahil pag naging habit mo na yon, na-internalize mo na yon, kahit malalaki yung nawala, naturally and automatically, nagpapasalamat ka pa rin. Pero pagka sa maliliit na bagay, reklamo ka ng reklamo, anong pinagpapracticean mo? Maging reklamador, maging loser. Pag ngayon malaki ang nawala, ayun, gibang-giba ka na. Naglalakad ka dyan sa breakwater, kahit walang breakwater. Di ba malaking problema yon? And many people go through that length. So love and get love, give and receive the most to and from people. Yun ang tunay na buhay. You give, you receive, you give, you receive. Hindi meron kang konti, nasa iyo lang forever, ayaw mong ibigay, ayaw ka rin tumanggap. Hindi ka nakikipag-circulate with people. Give and receive. And never get too attached to anyone, to anything, except God. Magmahal pero huwag todo. Magtira sa sarili. At lalong-lalo na magtira sa Diyos. Do not make any person the center of your life. Make God the center of your life. Because when that person goes, whether sinasadya niya or not, when your center goes, you will crumble. Pagka ginawa mo ang tao center of your life, yung you give meaning to my life, you fill me, mga drama yan ng mga susunod ay iiyak. Don't let people fill you. Let God fill you. Let people add to you, but don't let them be the main filler of your life. Do not make them the center.
Kasi kung mahal na mahal ka man yan, ayaw ka man niyang iwan, bigla siyang namatay, di nawalan ka ng center. Paano kung buhay na buhay, iniwan ka? Di lalo namang nakakasira ng center yon. In any case, love, but love God above all. In everything you do, put God first. And He will guide you and crown your efforts with success. It is only God who will always be with us no matter what, so make God your first love. Even that can be developed. Nade-develop yan. Kawawa ang taong sobrang nagmamahal ng kapwa-tao lamang kasi nagiging alipin, nagiging sunod-sunuran, at nagiging baliw-baliwan madalas. Magmahal, but not to the point na pinupuon mo yung tao. Diyos lang dapat ang pinupuon. And always be thankful and grateful even if losses are mourned. Huwag kalimutang magpasalamat kahit malungkot. Because it could be worse. Pag kami nawala, ang sasabihin nyo, it could be worse. So salamat, hanggang dito lang. With God's help, kaya pa to. Napakahalaga. Tandaan nyo, binigyan ng Diyos ng limitation si Satan. Sige, galawin mo lahat ng nasa paligid, pero huwag mo siyang gagalawin. Kahit ano nangyayari sa atin, may permiso ng Diyos. At kung may permiso niya, alam niyang ginagawa niya, huwag tayong magduda. Tapos sabi ni Satan, kasi naman, kita mo, ang selfish niya, namatay na mga anak, nagpapasalamat pa. Ganyan siya ka-selfish, sabi niya gano'n. Kasi hindi siyang ginalaw. Sabi ni Lord, sige, galawin mo, huwag walang papatayin. Kaya takot-takot ang sakit na nangyari kay Job. Nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Natapos. Ang hindi naman ipiniliwanag kung bakit ginawang trial na ito. Pero natapos. At huwag na nating usisain kung bakit pumayag ang Diyos kasi hindi niya piniliwanag. Pulutin na lang natin yung aral. Ang aral, humawak